At tayo naman pinadako po sa pinakamalagang bahagi ng salita ng ating pong dakilang Diyos. Tayong lahat ay tumayo at tayong lahat ay tumayo po, mga minamahal ko mga kapatiran, praise God. At magbibigay galang salita ng ating pong dakilang Diyos. Ito po'y dadalhin po sa atin ng ating beloved organ preacher, Rob Blanco. Praise God. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, Mario Waviliano. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo pong minamahal, mag-isang tumalangin. O po, dakilan naming Ama sa langit, mapagpalang Diyos na punong-puno ng pagmamahal sa amin. Narito kami sa iyong banal na paanan, sa buong panalangin po ang kagalang-galang malapastor, yung end-time prophet. Nagpapasalamat ng lubos sa iyo, Panginoon, sa ipagkilos sa aming kalagitnaan, sa bawat yugto ng balagawain, lubos mong pinagpala at nilangisan, Panginoon, at sa aming pakikinig ng mga salita. Ako po'y wala at sa ganakin, wala pa kong magawa. Ikaw ang siya mangusap sa lahat ng amin na mahal, mga kapatid, maging sa mabaguhan. Mahal na Panginoon, alisin mo lahat mga anilangan, mahadlang, and bind the power of darkness, demons of unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po. At makabalik po kayo sa inyo po mga upuan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At muli ang ating pong pagbati ng Happy Father's Day po. Una na po sa ating kagalang-galang mga pastor, sa kalangitan, mahal. Hallelujah, na patuloy po nating inaalala ang mga ginintoong aral, mga turo, mga sakripisyo na ating beloved parents in the Lord. Nagbunga sa ating buhay, natuto po tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala kabilang sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Wala na po tayong mailing pamay na mahal sapagkat tayo po ay nasa buong katotohanan, nag-aantay na lamang po sa araw ng kanyang pagbabalik upang tayo po ay sama-sama na sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give honor to all the beloved children, our beloved parents in the Lord. Very pleasant afternoon po. Hallelujah sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran. Praise the Lord. At ating pumuksan ating banal kasulatan sa Matthew chapter 5 verse 48. As well, we celebrate the Father's Day, mga minamahal. Subalit may totoong Ama na nagbigay sa atin ng buhay. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Siya po ang nagdulot sa atin ng lahat-lahat na tayo po ay maging maligaya sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Matthew chapter 5 verse 48. Gospel, Matthew chapter 5 verse 48. Be therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Amen. Praise the Lord. Tagalog po. God bless you po. Mateo Kapitulo 5, versikulo 48. Kayo nga'y mga pakasita, na gaya ng iyong ama na sa kalangitan, nasakdal. Right. Amen. Yan po, maminamahal, ang pinakananais ng ating mahal na Panginoon, na tayo po'y maging katulad niyang sakdal. Perfect sa lahat ng bagay. Sapagkat tayo nga po, mahal, ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Kamukha ng ating mahal na Panginoon. Imagine that, mga minamahal. Hindi tayo nilikha na katulad ng mga puno, ng mga animals, mga minamahal. Lahat ng mga bagay na nilikha ng ating mahal na Panginoon sa daigdig, kakaiba tayo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sapat tayo po nilikha ayon sa kanyang wangis. Praise the Lord. Amin na mahal. In His very own image. Sa kanyang sariling wangis. Amin na mahal. Bilang tao, what a great privilege, what a great honor. Eh kahit likhain tayo katulad ng mga ibon, papagpapala pa rin dahil nilikha tayo ng ating mahal na Panginoon. Subalit talagang espesyal ang pagkalikha sa atin ng ating mahal na Panginoon. Like Him, our Father in heaven. Mami na mahal. Kaya nga po, ang ating pong misyon sa ating buhay sa mundong ito, tayo po ay maging katulad ng ating Ama sa langit. Sa lahat ng bagay. Mami na mahal. And we are going unto perfection. Ang tayo po'y kumilala sa ating mahal na Panginoon, tayo po'y naligtas, mami na mahal. Di po natin akalain, tayo po'y magbabago. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Eh, talagang wala nang pagbabago eh.
Imposible. Amin na mahal, sa ating katatayuan, before na makilala natin ang ating mahal na Panginoon, talagang imposible, amin na mahal. Subalit, nung makilala natin ang ating dakilang Diyos, posible pala. Wala palang imposible sa ating mahal na Panginoon. Nagbago tayo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And we are going unto perfection. Amin na mahal. Kung nawawalan ka na ng pag-asa, amin na mahal, parang hindi na matutupad yung nais ng ating mahal na Panginoon sa iyo na maging perfect, amin na mahal, look unto our dearest Jesus. Amen? Looking unto our dearest Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya masdan mo na lang kung gaano nakalayo ang nilakbay mo sa iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung nabago ka ng kaunti, dahil talaga naman, amin na mahal, habang tayo po ay narito sa lupa, amin na mahal, nandun pa tayo sa proseso ng pagiging katulad ng ating mahal na Panginoon. Yung ating pananampalataya, hindi pa ganun kaagad-agad na lumaki ang ating pananampalataya. Minsan urong-sulong ating pananampalataya. Pero nandyan ang ating mahal na Panginoon, matyaga na nag-aantay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hanggang sa tayo po ay talagang sumibol na sa atin yung pananampalataya na nais ng ating dakilang Diyos. Mag-jive na o magkapareho na yung nais ng ating mahal na Panginoon. Nais natin at ng ating mahal na Panginoon. Hindi po ito yung nais natin, hiwalay o lihis sa nais ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan, yung nais ng ating mahal na Panginoon, yun ang pilit nating abutin. Kaya nga tayo nagsisikap, dumadalo, nagpupuri, nag-aayuno. Amin na mahal, what is the purpose? Para maging katulad ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kapag katulad na tayo ng ating mahal na Panginoon, andyan na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Sigurado, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At wala pong pinagkaiba, amin na mahal. Lalaki man o babae, bata man o matanda, hindi po pinag-usapan niya, mami na mahal. Yan po ay nasa iyong paninindigan, nasa iyong pagnanais na maging katulad ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Mayroon pang hindi na aayos sa ating buhay, be patient. Amen? Ang ating mahal na Panginoon nga, punong-puno ng pasensya eh. Inaantay tayo ng ating mahal na Panginoon hanggang sa araw na tayo po ay maging katulad ng ating mahal na Panginoon. Galatians chapter 3 verse 28. Kaya dito po, maminamahal, ay pantay-pantay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po, maminamahal, ay walang mataas, walang mababa. Amen. Tayo po ay nilikha ng mahal na Panginoon na pantay-pantay. Ating basahin, maminamahal, Galatians 3:28. The book of Galatians chapter 3, verse 28. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female, for ye are Right. all one in Christ Jesus. Oh, hallelujah. Glory to God. Tagalog, hindi po. Dito po sa Aklat ng Galacia, Kapitulo 3, ang talatay 28. Walang magiging Hudyo o Grigo man. Walang magiging alipin o layaman. Right, amen. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ko kaya yan kasi hindi naman katulad niya eh. Siya may ganito, siya may ganon. Hindi po, maminamahal. Pantay-pantay po tayo. Amen. Tayo po, maminamahal. Wala nga pong lalaki, walang babae. Nung umakyat ang ating kagalang-galang na malapaso sa Talipaw, Sulong, mabalitaan natin, beloved Mama Dear, na grabe na, maminamahal, ang dinaranas doon ng propeta ng ating dakilang Diyos, pumunta rin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maminamahal, tignan po natin yung sinasabi sa banal na kasulatan, maminamahal, iisa na lamang tayo sa ating mahal na Panginoon. Walang may pinag-aralan, walang pinag-aralan, hindi po pinag-usapan, maminamahal.
Walang mahirap, walang mayaman. Pantay-pantay tayo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ay inaasahan ng ating dakilang Diyos na maging katulad niya. That is the bottom line, mga minamahal. Ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Mga minamahal, magpakatatag, magpakalakas. Ating po muna basahin, mga minamahal. The first book of the Corinthians chapter 16, verse 13. What's ye? Stand fast in the faith. Quit you like men. Be strong. Oh, hallelujah. Una mga taga-Korinto, Kapitulo 16, versikulo 13. Magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya. Right. Kayo'y magpakalalaki, kayo'y magpakalakas. Amen. O sino pong tinasabihan dito, mga minamahal? Ay, hindi po ibig sabihin na palitan mo na yung iyong gender. Hindi po, may namahal. Ha? Magpakatatag ka at manindigan ka sa salita ng ating malapin sa kanyang mga pangako. Amen? Sundin mo ang nais ng ating mahal na Panginoon. Stand fast in your faith. Quit you like men. Magpakalalaki. Kahit babae ka, magpakalalaki ka sa iyong paninindigan sa salita ng Diyos. Sa iyong pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi ka magkikilos ka na katulad ng isang lalaki, no. Ayon sa iyong pananampalataya at yung mga kalalakihan naman, maminamahal, hindi po tayo nagmamalaki na kayo babae, walang magagawa. Hindi po, maminamahal. Bagkus, igagalang din po natin ang kanilang katatayuan, the weaker vessel. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagkaiba lang po tayo sa ating physiology, physical appearance. Pero sa panampalataya, wala pong pinagkaiba. Amen? Amin naman. Subalit, binigyan po tayo ng wisdom ng ating mahal na Panginoon na maging banal naman. Amen? Wisdom ng ating mahal na Panginoon na ayusin mo yung pakikitungo mo sa iyong kapwa. Kapag kababaihan, igagalang mo. Amen? Pagsasalitaan mo ng hindi mga matatalim na mga salita na hindi kaya ayas sa ating mahal na Panginoon. Gentle lady, gentleman. Amen? Mami na mahal. So walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang po natin, mami na mahal, yung gender, subalit sa panampalataya, pareho, pantay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mami na mahal. Eh, minsan pa nga, kung tungkol sa panampalataya pinag-usapan, natalo pa nga minsan yung mga kalalakihan. Amen? Sa ating panalagawain, magugulat ka, mayroon pang pumunta sa Mindiola para magkaroon ng peace rally nung ng ating kagalang malapastor na sa Talipaw, Sulu at binubomba na doon para makiusap sa gobyerno, maminamahal, para itigil, aminamahal, at para ituloy ang mapayapang pag-uusap. Sino pumunta doon? Ating kagalang-galang na sa pastor. May nagagawa ba, maminamahal? Nauusan pa ang mga kalalakihan. Nanahimik. Amen? Subalit, ang ating kagalang-galang na pastor, amin na mahal. Kaya wag po nating maliitin ang magagawa din ng kababaihan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa Jesus Miracle Crusade, pantay-pantay ang tingin ng ating mahal na Panginoon sa lahat. Subalit meron bang hinirang ang ating mahal na Panginoon to lead. Amen? Kaya po, mami na mahal, matindi at mabigat ang responsibilidad na inatang sa ating kagalang-galang na malapastor. Kaya nga di po sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 1 up to 13, pakidagdag na lang po sa verse, may namahal. At nakaligtaan po, yan po ay 1 Thessalonians chapter 2, verse 1 up to 13. Ating basdan, mami na mahal, kung ano ang buhay ng ating kagalang-galang na mamagulang sa ating mahal na Panginoon. They mirror the fatherly heart of our loving God. Sumasalamin, amin na mahal, sa puso ng isang amang totoo. Heavenly Father, maminamahal. Ano po ang ibig sabihin kapag mayroon kang character ng iyong Father in heaven? You will be perfect in everything. Sa pananampalataya, sa pagmamahal, sa kaawaan, compassion, understanding, sa kabanalan. Amen? Amin na mahal. Na isakripisyo mo ang iyong sarili. Amin na mahal. Yan ay hinahanap ng ating mahal sa bawat isa. Hindi lang yung makukuha natin sa ating kapwa, bagkus yung anong ating maibibigay bilang sakripisyo mo
para sa ating mahal na Panginoon at para madala mo sa paanan ng mahal na Panginoon ang iyong kapwa. Pananampalataya, maminamahal ang nais ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak tayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Basahin po natin mga 1 Thessalonians chapter 2, 1 up to 13. From the first book of Thessalonians chapter 2, from verse 1 up to 13. For yourselves, brethren, know our entrance unto you, that it was not in vain. But even after that we had suffered before and were shamefully entreated. As you know, at Philippi we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile. But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing man, but God, which trieth our hearts. For neither at any time used we flattering words, as you know, nor a cloak of covetousness, God is witness, nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome as the apostles of Christ. But we were gentle among you, even as if nurse cherisheth her children. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not only the gospel of God only, but also our own souls, because you were dear unto us. For ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day, because we would not be Hallelujah, chargeable hallelujah. unto any of you. We preach unto you the gospel of God. You are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. As you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father doth his children, that you would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory. For this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard of us, you receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po. Ating basahin sa Tagalog, mga minamahal. Unawain po natin, mga minamahal, ang kanyang mga salita. Amen. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Tesalonika, Kapitulo 2, ang talatay 1 hanggang 13. Kaya nga nalalaman niyo rin, mga kapatid, na ang aming pagpasok sa inyo ay hindi nawala ng kabuluhan, kundi palibhasay nagsipagbata kami ng una at inalipusta. Gaya ng inyong nalalaman, sa Pilipos ay nagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Diyos upang salitain sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng maraming kaligaligan. Sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kalaman, sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nagbibigay lugod sa mga tao, Right. kundi sa Diyos na sumusubok sa aming mga puso. Sapagkat hindi kami nasusumpungang nagsisigamit kailanman ng mga salitang paimbabaw, Yes. gaya ng nalalaman ninyo, ni ng balabal man, ni ng kasakiman man, saksi ang Diyos, ni nagsihanap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo man, ni sa mga iba man, nang maaaring magsigamit kami ng kapamahalaan gaya ng mga apostol ni Kristo. Kundi kami ay nagpapakalumanay sa gitna ninyo na gaya ng isang sisiwa pagka inaamo-amo ang kanyang sariling mga anak. Gayon din kami, palibhasay may magiliw na pag-ibig sa inyo, Yes, hallelujah. ay kinalugdan namin kayo'y bahaginan, hindi lamang ng ebanghelyo ng Diyos, kundi naman ng aming sariling mga kaluluwa, Hallelujah, sapagkat kayo'y naging lalong mahal sa amin. 9. Sapagkat inaalala ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at pagdaramdam. Amin niyang ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos na kami ay gumagawa gabit araw upang huwag Hallelujah, kaming hallelujah. maging isang pasanin sa kaninuman sa inyo. Kayo'y mga saksi at ang Diyos man, kung gaanong pagkabanal
at pagkamatuwid Yes! Hallelujah. at pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyong nagsisisampalataya. Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo na gayang isang ama sa kanyang sariling mga anak, na gayoy inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalwalhatian. At dahil naman dito kami ay nagpapasalamat ng walang patid sa Diyos Right. na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. Malapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kung mabulay-bulay po natin, mga minamahal, ang mga salitang ating nabasa, yan na yan. Amen? Ang buhay ng ating beloved and honorable parents, Lord, halos akyatin ang langit. Mga minamahal, para lang maibahagi yung mga pangakong napakaganda at napakarami ng ating mahal na Panginoong kapangyarihan, pagbabago, great signs, wonders, and miracles. Mga minamahal, naganap ba? Mga minamahal, kung hindi ganun ang pagpapagal, kung hindi nakaabot sa pamantayan, mataas na pamantayan ng ating dakilang Diyos, ang mga sakripisyo, nung ka na magkaroon tayo ng mga dakilang himalang katulad ng ating nararanasan ngayon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Never, mga minamahal, hindi. Sapagkat ang pamantayan ng ating mahal na Panginoon napakataas between life and death. Mga minamahal. Kaya kapag kami po ay nagbubulay sa buhay natin, beloved parents in the Lord, grabe, hindi mo talaga maiiwasang umiyak, lumuha, at madama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, sapagkat how many years sa sinubok ng ating dakilang Diyos bago dumami ang mga kapatiran. Talagang between life and death, ang mga pag-aayuno ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon, nagpupuri, binabato, mami na mahal, pinagwiwikaan, inuusig ng grabing pag-uusig. Mami na mahal, tumigil ba? Hindi po tumigil ang ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Sapagkat yung requirement na nais ng ating mahal na Panginoon, kapag hindi ito naabot, walang pag-usapang Jesus Miracle Crusade. Walang pag-usapang pinakadakilang iglesia sa lupang ito sa ating panahon. Wala pong pag-uusapan na yan, mga minamahal. Ngayon, ating pong tignan kung ano na po yung mga himalang naganap sa ating banal na gawain, walang makapantay. Kahit ipaghilir, and we cannot compare. Hindi pwede mo ikumpara. Amen? There's no point of comparison. Kapag wala sa katotohanan, wala talaga sa katotohanan. Dahil ang ating mahal na Panginoon ay perfect God. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo pwedeng, amin na mahal, pwede mo bang dayain ng ating mahal na Panginoon? Mag-manifest sa iyo ang signs, wonders, and miracles, pero hindi ka naman gumagawa ng, hindi mo naabot yung pamantayan, mataas na pamantayan ng mahal na Panginoon, di, pagtawanan ka ng demonyo. Amin na mahal. Ang dami po namin nakita mga krusada, oh. Grabe. Sa buong mundo, nagkukrusada yung mga yan. Amin na mahal. After ng mga krusada, mayroon pa kaming nabalita na isang krusada, pinagkukuha na yung mga saklay dahil yung mga tao talagang umaasa, takbuhan doon. Mga banyaga ito. Ha? Pinagkukolekta na yung kanilang mga saklay. Ha? Nung uwian na, nagagalit na yung mga tao, hinahanap yung kanilang mga saklay, sabat hindi naman gumaling. Subalit dito sa ating panlagawain, purihin ang ating mahal na Panginoon. Nakahilera ang mga magpapatotoo para ipatotoo, ipagsigawan paano sila pinagaling ng ating dakilang Diyos. Tayo po yon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Naganap ba? Naganap 100% doon sa sumampalataya at nanindigan na maging katulad ng ating mahal na Panginoon. When I was a child, 1 Corinthians chapter 13 verse 11, natural, dumadaan po tayo sa pagiging bata pa.
Hanggang sa tayo po, maminamahal, ay unti-unti nang gumagabay, hanggang sa tayo po ay makakatayo na, hanggang sa unti-unti, lumalakad-lakad ka pa lang, maminamahal, darating ang panahon, tatakbo ka na. Ibig sabihin, lumaki ka na sa pananampalataya. Naabot mo na yung panahon na kaya mo nang tumakbo. Mag-isa, wala nang gagabay-gabay sa'yo, wala nang tutulong sa'yo. Ganon ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Basahin po natin, 1 Corinthians 13:11. The first book of the Corinthians, chapter 13, verse 11. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Oh, glory to God. Hallelujah. Mga unang mga nagkakorinto, Kapitulo 13, versikulo 11. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayon naganap ang aking pagkatao, ay iniwang ko na ang bagay ng pagkabata. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo forever bata. Amen? Hindi po tayo forever, ayoko na. Hirap na ako, tiisod na naman, alis na naman. Saka babalik kapag hindi na kaya uli. Hindi po tayo ganun palagi mga minamahal. Bagos, unti-unti, tatayo na po tayo. Amen? Iiwanan na dati. Nag-iisip tayo parang katulad ng isang bata lang. Kikilos tayo katulad ng isang bata. Magsasalita katulad ng isang bata. Di ba? Kapag lumaki ka na, hindi ka na magsasalita ng katulad ng isang bata. Mag-isip o kikilos ng katulad ng isang bata. Ikaw adult na. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malaki ka na. Amin na mahal. Kaya mo nang kumilos ng isang katulad ng isang adult. Hindi na bata. Amin na mahal. Ganun po. Sapagkat tayo, we are going unto perfection. Hindi ka na hahanap ng alalayan mo ako, hindi ko pa kayang tumayo. Hindi po, mami na mahal, hindi ka forever na aalalayan na lang aalalayan. Mami na mahal, ikaw ay dapat tumayo ka na rin sa iyong sarili sapagkat malaki ka na. Sa pananampalataya, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang misyon ng ating kagalang-galang na magulang sa mahal na Panginoon. Malakay. Chapter 4, verses 5 and 6. Natural, tayo po maminamahal, nagkukrusada, mayroong mga baguhan, bata pa sa pananampalataya, alalayan pa talaga. Amen. Kapag tumatagal ng konti, medyo tumatayo na ito. Siya naman ngayon ang aalalay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa mga baguhan sa pananampalataya. Amen. Lahat po sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Diba, inalalayan tayo ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Grabe kung maalala po namin, mami na mahal. After ng banal na gawain doon sa Moranto, magse-set up ng tent. Ano ito? Another gawain na naman. Hanggang alas 4 ng madaling araw. Ang araw ginagawang gabi. Ang gabi ginagawang araw ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Ano makikita? Nakapila na mga kapatiran, nagpapakounsel isa-isa. Those were the days, mami na mahal. 1990s, 80s, 90s. Mami na mahal. Hanggang sa yung mga kinounsel na yan, na mga dating palagi na lang inaalalayan, tisod, tatayo na maalalayan na naman para tumayo sa pananampalataya. Ngayon, malalaki na. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sila naman ngayon ang pumapalit na umaalalay. Gaano kaganda ng programa ng ating mahal na Panginoon. Kung walang unang umalalay sa atin, nagmahal sa atin, nagtiyaga, araw at gabi, iniyak tayo, inuluhod tayo, pinag-ayuno tayo ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Asan po tayo ngayon, mami na mahal? Ngayon, nakatayo na po tayo. Amen? Yung mga nauna, tayo naman po ang aalalay. Katulad ng isang father sa kanyang anak. Ating basahin mga minamahal, Malakias 4:5-6. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. The book of the prophet Malachi, chapter 4, verse 5 and verse 6. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers,
lest I come and smite the earth with a curse. Hallelujah. Ating basahin sa Tagalog. God bless you po. Dito po sa aklat ng Malakias, Kapitulo 4, ang talatay 5 at 6. Narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mag-reconcile ang mga pamilya. Mga minamahal, sa kapangyarihan at salita ng ating dakilang Diyos. Pwede mo pang nag-away-away nga eh. Paano mo mag-reconcile yan, mga minamahal, kung hindi kapangyarihan ng Diyos ang kinakailangan? Ayuno, pagtangis na ginawa ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Kaya nabuo ang mga pamilya rito. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dating mga wasak na tahanan, nag-away-away, binuo muli ng ating dakilang Diyos. Nagkaroon ng pagmamahalan, nagkaroon ng pagkakaisa. Amen. Amin na mahal. Kaya ang misyon natin kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon, hanggang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, magpapatuloy. Nariyan ang beloved children natin, beloved both parents and Lord, to continue. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Narito tayo! Amen! Para ipagpatuloy. We have the fatherly heart of our loving God. Kapag isang ama, ay grabe ang pagpapahinuhod. Amen? Fatherly heart, terrible ang pagpapasensya. Terrible ang pagsakripisyo. Di bali nang siya masaktan, wag lang masaktan yung kanyang anak. That's the Father. Amen? Di bali, batain na niya lahat. Mahirapan na siya, wag lang yung kanyang anak. Iyan po, maminamahal, ang isang tunay na ama. Sakripisyo ang binibigay. Hinahanap yan ng ating mahal na Panginoon. Di pa man ngayon sa iba, subalit, darating ang panahon, we will be perfect in the eyes of the Lord. From glory to glory, habang patuloy pa tayo nagpupuri, patuloy tayo nag-aayon, patuloy tayo sumasamba, dumadalo sa ating panagawain, isang araw, when rapture takes place, sigurado na po tayo, sama-sama sa langit, sa buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, perfect as our Heavenly Father is perfect. Tayo pong lahat ay tumayo, at habang may binibigay ko na po panahon, hallelujah, sa ating beloved today, Preacher Louis Angeles for our altar call. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God.